May mga pusong nasasaktan sa dilim, mga luhang walang nakakakita, at mga lihim na kayang sumira niyang isang buong pamilya. Ngayong araw, samahan ninyo akong buksan ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ang siya rin palang tanging daan patungo sa kalayaan. Paano kung ang tahanang inakala mong paraiso ay isa palang kulungan? At ang pag-ibig na inaakala mong wagas ay ang mismong tanikalang gumagapos sa iyo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang bawat yabag ni Hiraya sa basang lupa ay isang pakikipaglaban sa takot. Mahigpit ang yakap niya sa munting katawan ni Sinag, ang kanyang anak, na mahimbing na natutulog sa kabila ng lamig ng hangin at ambon na nagsisimula ng pumatak. Ang tanging liwanag niya ay ang buwan na sumisilip sa makakapal na ulap, at ang tanging lakas niya ay ang desperasyong itakas ang kanyang anak mula sa panganib na hindi niya kayang pangalanan, ngunit nararamdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nilingon niya ang malaking mansyon ng mga Divilla, ang hacienda, na ngayon ay tila isang halimaw na natutulog sa dilim. Ang mga ilaw nito na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay para na ngayong mga matang mapanuri, nagbabantay sa bawat galaw niya, gintong kulungan. Iyon ang naging tahanan niya sa loob ng 2 taon. Isang kulungang binuo ng mga ngiti, mga mamahaling regalo, at mga pangakong ngayon ay unti-unti nang nagiging abo. Dahan-dahan niyang inakyat ang mataas na pader na bakal sa likurang bahagi ng mansyon. Hindi niya ininda ang sakit nang sumabit ang kanyang binti sa isang nakausling palamuti na nag-iwan ng mahabang galos. Ang mahalaga ay makalabas sila. Makalayo. Sa bawat paghinga, bumabalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari ng mga nakaraang linggo. Mga maliliit na aksidente na nooy binaliwala niya. Ang pagkadulas niya sa bagong wax na sahig malapit sa hagdan. Ang biglaang pagkawala ng preno ng sasakyan na mabuti na lang ay napansin agad ng kanilang driver. At ang pinakahuli, ang gamot pampatulog na nakita niya sa basurahan ng kusina. Gayong wala namang problema sa pagtulog ang sinuman sa kanila. Ngunit ang pinakanagpatindig ng kanyang balahibo ay ang alaala ng kanyang biyenan, si Corazon de Villa. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa hardin, dinalhan siya nito ng isang tasa ng herbal na tsa. Para lumakas ka, sabi nito, na may isang pilit na ngiti. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang kinabahan. Nagkunwari siyang natabig ang tasa, at ang mainit na likido ay natapon sa mamahaling carpet. Ang tingin na ibinigay sa kanya ni Corazon, isang tinging walang emosyon na mas malamig pa sa yelo, ang nagpakumpirma sa kanyang hinala. Hindi iyon tingin ng panghihinayang sa natapong tsaa. Iyon ay tingin ng isang nabigong plano. Nang sa wakas ay makababa siya sa kabilang panig ng pader, hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya ng walang direksyon, palayo sa hacienda, palayo sa buhay na kanyang minahal, at ngayon ay labis na kinatatakutan. Ang ulan ay lumakas, bumubuhos, at nagiging isang kurtinang nagtatago sa kanila mula sa mundo. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad sa madilim na kalsada, nakakita siya ng ilaw mula sa isang maliit at mumurahing motel. Iyon na ang kanyang kanlungan sa gabing iyon. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka para magbayad ng 1 kwarto. Pagpasok pa lang, naamoy na niya ang pinaghalong amoy kulob at panlinis. Kumukupas na ang pintura sa dingding at ang ilaw mula sa bombilya ay madilaw at matamlay. Malayong malayo sa karangyaan ng kanyang silid sa hacienda, ngunit sa mga sandaling iyon, ang kwartong ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo para sa kanya. Maingat niyang inihiga si Sinag sa kama. Hinubad niya ang basang lampin nito at binalot sa tuyong tuwalya. Sa kanya isinara ang pinto, nilak ito, at itinulak pa ang isang silya para iharang dito. Sumandal siya sa pinto, humahabol sa kanyang hininga, habang ang kanyang puso
ay patuloy sa mabilis na pagtibok. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na natutulog. Payapang-payapa ang mukha nito, walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari sa mundo ng kanyang ina. Lumuhod si Hiraya sa tabi ng kama at dahan-dahang idinikit ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong ni Sinag para lang siguraduhing humihinga pa ito. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa makumbinsi ang sarili na ligtas ang kanyang anak. Ligtas sila. Sa ngayon, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Nagliwanag ang screen at nakita niya ang pangalan ni Alon. Alon, mahal ko. Dati, ang pangalang yan ay nagdudulot ng kilig at kapayapaan sa kanyang puso. Ngayon, para itong laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinabayaan niya itong magring ng magring hanggang sa tumigil. Hindi niya kayang sagutin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya sasabihin sa kanyang asawa na tumakas siya dahil naniniwala siyang may nagtatangka sa buhay ng kanilang anak sa sarili nilang pamamahay? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimula siyang mag-isip. Nag-aalala kaya si Alon? O bahagi rin kaya siya ng kung anumang madilim na planong ito? Ang pagdududa ay parang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Nakatulog siya sa sahig, sa tabi mismo ng kama ni Sinag, na yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Isang malakas at bigla ang katok sa pinto ang gumising sa kanyang kaluluwa. Napabalikwas siya at ang takot ay muling bumalot sa kanya. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. At pagkatapos, narinig niya ang boses na dating nagpapakalma sa kanya, ngayon nagdulot ng sindak sa buo niyang katawan. Hiraya, mahal ko, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Alon sa labas ng pinto ay parang martilyong pumupukpok sa sentido ni Hiraya. Bawat katok, bawat tawag sa kanyang pangalan ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot at pagkalito. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling paghinga na para bang ang katahimikan sa loob ng kwarto ang magiging kalasag niya. Hiraya, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Nag-aalala ako sa inyo ni Sinag. Sigaw muli ni Alon. May halong pagsusumamo at pagkabigo sa tono nito. Nanatili siyang hindi kumikibo, nakasandal sa malamig na pader, habang si Sinag ay bahagyang gumalaw sa kama, ngunit hindi naman nagising. Ilang minuto pa ng pagkatok at pagtawag ang lumipas bago niya narinig ang mga papalayong yabag ni Alon na sinundan ng tunog ng paalis na sasakyan. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan na pinalitan lang ng mahinang patak ng ulan sa bintana, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit ang pag-alis ni Alon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, binuksan nito ang isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto patungo sa nakaraan, sa mga alaalang dati kay tamis, ngunit ngayoy lasang-lason. Naalala niya ang araw na nag-propose si Alon. Nasa paborito nilang lugar sila sa probinsya ng Talaaplaya, sa isang dalampasigang may pinong puting buhangin. Palubog na ang araw at ang kulay kahel na langit ay tila isang perpektong ipinintang larawan. Lumuhod si Alon sa kanyang harapan. Hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng pinakamagandang sing-sing na nakita niya. Hiraya Manansala, sabi ni Alon, at ang mga mata nito'y nagniningning. Mas maliwanag pa sa mga bituing nagsisimula ng magpakita. Sa harap ng dagat at langit na ito, ipinapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Ipinapangako ko na aalagaan kita, poprotektahan, at mamahalin habang ako'y nabubuhay. Will you be my wife? Umiyak siya noon, mga luha ng purong kaligayahan. Ang oo na isinagot niya ay nanggaling sa kaibuturan ng kanyang pusong buong-buo ang tiwala. Ngunit ngayon, habang nakaupo sa sahig ng isang di pamilyar na kwarto, ang alaala ay may kasama ng pait. Ang mga pangakong yon, totoo kaya ang mga iyon?
O isa lang ba yung magandang pagtatanghal para makuha ang tiwala at ang yaman na minana niya mula sa kanyang mga magulang? Kasabay ng pagdududa ay ang pagbabalik ng isa pang alaala. Noong araw ng kasal nila, pagkatapos ng seremonya, ibinigay sa kanya ni Corazon ang isang antigong kwintas na may malaking perlas. Pamana raw iyon ng kanilang pamilya. Ipinapasa sa bawat asawa ng panganay na anak na lalaki. Isang malaking karangalan ang maging isang De Villa Hiraya, sabi ni Corazon habang isinusuot sa kanya ang kwintas. Ang mga daliri nito ay malamig sa kanyang balat. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa mga mata. Sana mapantayan mo ang halaga nito. Noon, inakala niyang iyon ay isang paalala ng responsibilidad, isang pagtanggap sa kanya sa pamilya. Pero ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Hindi iyon pagtanggap. Iyon ay isang babala, isang pamantayang kailangan niyang abutin. Para siyang isang mamahaling bagay na binili para maging palamuti ng kanilang pangalan. Tumayo si Hiraya at lumapit sa kanyang bag na basa pa rin. Kailangan niyang maghanap ng damit na pamalit. Habang kinakalkal niya ang laman nito, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa pitakan niya. Isang resibo. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bayan. May petsang 2 buwan na ang nakalipas. Naalala niya ang gabing iyon. Nagpaalam si Alon na may biglaang business trip sa Cebu at 2 araw na mawawala. Nag-aalala pa nga siya noon dahil hindi ito gaanong tumatawag. Ngayon, hawak niya ang ebidensya ng isang kasinungalingan. Hindi ito resibo mula sa Cebu. Ang restaurant na ito ay 2 oras lang ang layo mula sa hacienda. Para sa 2 tao ang nakalagay na order. Sino ang kasama niya? Ano ang ginawa niya? Ang maliliit na pagdududa ay nagsama-sama, bumubuo ng isang malaking katanungan na sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat I love you, ang bawat halik, ang bawat yakap, lahat ba yon ay bahagi ng isang malaking panloloko? Ang pagmamahal ba niya ay isang kasangkapan lang para sa anumang plano nila? Biglang nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi tawag, kundi isang text message mula kay Alon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Hiraya, umuwi ka na. May kailangan kang malaman tungkol sa pamilya, tungkol sa utang. Utang. Debt. Isang salita. Ngunit ang isang salitang yon ay tila nagbigay ng bagong liwanag. Isang madilim at nakakatakot na liwanag sa lahat ng nangyayari. Ang mga aksidente, ang pagtatangka ni Corazon, ang mga kasinungalingan ni Alon. Posible kayang lahat ng ito ay konektado sa pera? Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagong emosyon, galit. Isang malamig at nanunuot na galit. Hindi na siya ang hirayang takot at nalilito. Ngayon, kailangan niya ng sagot at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga ito. Ang salitang utang ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya na parang isang sirang plaka. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang simula ng katotohanan. Ang takot na nagpatakbo sa kanya palayo sa hacienda ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang laban na ito ay tungkol sa pera, kung gayon haharapin niya ito nang may matang bukas at isipang malinaw. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Isa na siyang ina na poprotekta sa kanyang anak. Nag-reply siya kay Alon, maikli at walang emosyon. Magkita tayo. Sa kapihan sa kanto, 1 oras mula ngayon. Mag-isa ka lang. Pinili niya ang lugar na yon dahil alam niyang laging maraming tao. Isang lugar na pampubliko kung saan hindi makakagawa ng eksena si Alon o mas mahalaga, kung saan hindi siya nito mapipilit. Pagkatapos magpadala ng mensahe, ginising niya si Sinag, pinakain at binihisan. Habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, ang kanyang mga kilos ay kalmado at kalkulado, nakabaliktaran ng unos na nagaganap sa kanyang puso.
Pagdating niya sa kapihan, nauna siya ng ilang minuto. Umupo siya sa isang sulok kung saan kitang-kita niya ang pinto. Nang dumating si Alon, halos hindi niya ito nakilala. Ang kanyang asawa, na laging maayos at elegante tingnan, ay gusot ang damit, magulo ang buhok, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Halatang hindi ito natulog, ngunit sa halip na makaramdam ng awa, lalo lang tumigas ang puso ni Hiraya. Naupo si Alon sa kanyang harapan. Ang mga mata nito'y puno ng pagod at pagsusumamo. "Hiraya, salamat!" Simula nito, akmang hahawakan ng kanyang kamay, ngunit mabilis niya itong iniwas. "Huwag!" sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay matatag at walang bahid ng panginginig. "Nandito ako para sa isang bagay lang. Ang text mo." "Ano ang tungkol sa utang, Alon?" Napabuntong hininga si Alon at ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkatalo. Ang pamilya, ang negosyo, malapit nang bumagsak, Hira. Baon kami sa utang. Lahat ng pinaghirapan ni Papa, lahat ng yaman ng mga Divilla, mawawala na parang bula. Sa bawat salitang binitawan ni Alon, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isip ni Hiraya. Kaya pala, bulong niya, mas para sa sarili kaysa para kay Alon. Kaya pala kailangan ninyo ang mana ko mula kay Mama. Kailangan nating lahat ito. Pagtatama ni Alon, ang boses ay desperado. Para sa pamilya natin, para sa kinabukasan ni Sinag, ginawa ko lang ang lahat para protektahan kayo. Tumawa si Hiraya, isang tawang walang saya, puno ng pait. Protektahan kami? Alon, tumakas ako dahil sa tingin ko may gustong manakit sa anak natin sa sarili nating bahay. Iyon ba ang proteksyon na sinasabi mo? Wala namang gagawing masama si Mama kay Sinag. Mabilis na sagot ni Alon, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay nagsabi ng ibang kwento. Gusto ka lang niyang kumbinsihin. Kumbinsihin na ano? Na ibigay sa inyo ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko? Sigaw ni Hiraya, hindi na napigilan ng galit. Napatingin sa kanila ang ilang customer sa kabilang mesa. Biglang tumayo si Alon, lumibot sa mesa at lumuhod sa harap niya sa gitna ng kapihan. Hinawakan nito ang kanyang mga tuhod. "Hiraya, pakiusap, bumalik ka na. Ayusin natin to. Ipinapangako ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan." Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan na. Ang iba ay may halong awa sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay tila nanonood ng isang teleserye. Naramdaman ni Hiraya na namula ang kanyang mukha sa hiya at galit. Pilit niyang tinatanggal ang mga kamay ni Alon. "Tumayo ka dyan, Alon. Nagmumukha kang tanga." Ngunit hindi ito nakinig. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing babalik ka na." Sa puntong yun, isang bagay sa loob ni Hiraya ang tuluyang nabasag. Ang pag-ibig, ang respeto, ang tiwala. Lahat ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay isang lalaking desperado at duwag. "Hindi," sabi niya, malamig at pinal. "Hinding-hindi na ako babalik sa kulungang yon." Nang makita ni Alon ang determinasyon sa kanyang mga mata, dahan-dahan itong tumayo. Ang mukha ay larawan ng kabiguan. "Si Mama," mahinang sabi nito, na para bang iyon na ang huling barahan niya. Plano niyang kaibiganin ka, pasunurin ka sa lahat ng gusto niya, hanggang sa kusa mong ibigay at pirmahan ang lahat ng papeles. Iyon ang plano niya. Hindi ko yun gusto, Hiraya. Maniwala ka. Ang pag-amin na yon ang huling patak. Kinumpirma nito na lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aalala na ipinakita sa kanya ng pamilyang ito ay isang malaking pagtatanghal. Tumalikod si Alon para umalis. Pagod na pagod. Talo. Habang dumadaan ito sa gilid ng kanyang mesa, biglang nagring ang cellphone sa bulsa nito. Sa pagmamadali nitong kunin, nadulas ito sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Malapit sa paanan ni Hiraya. Umilaw ang screen.
At sa isang saglit na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, nabasa ni Hiraya ang pangalan ng tumatawag. Hindi niya yon sinadya, ngunit naroon yon, malinaw na malinaw. Sinusunog ang kanyang mga mata. Anak ko, Miguel anak ko, Miguel. 2 salita. Ngunit ang 2 salitang yon ay parang kidlat na humati sa kaluluwa ni Hiraya. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Ang mga mata ay nakapako sa sahig kung saan nahulog ang cellphone ni Alon. Dinampot ito ng kanyang asawa, isinilid sa bulsa nang hindi man lang tumitingin sa screen at umalis ng walang lingon likod. Hindi nito alam na sa isang segundo ng pagkakataas ng kamay ng tadhana, ang pinakatatago nitong lihim ay nabunyag na. Naiwan si Hiraya na tulala. Ang ingay ng kapihan ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang puso niya ay hindi na mabilis ang tibok. Para itong isang mabigat na bato na biglang bumagsak sa kanyang dibdib, nagdudulot ng sakit na halos hindi niya kayang hiningahan. Ang pagtataksil dahil sa pera ay isa. Ngunit ito ay isang sugat na mas malalim, mas personal, at mas hindi mapapatawad. Umuwi siya sa motel na parang isang kaluluwang ligaw. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan. Hawak niya ang resibo, ang nag-iisang piraso ng ebidensya na mag-uugnay sa lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap sa internet ang pangalan ng restaurant at ang address nito. Isang bayan sa labas ng probinsya, isang lugar na hindi pamilyar, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan ng umaga, iniwan niya si Sinag sa isang lisensyadong daycare center sa kalapit na syudad. Isang desisyong nagpabigat, lalo sa kanyang puso, ngunit alam niyang kailangan. Sumakay siya ng bus, patungo sa bayang nasa resibo. Habang tumatakbo ang bus, ang mga tanawin sa labas ay tila walang kahulugan. Ang isip niya ay lumilipad. Pinipilit pagtagpi-tagpiin ang mga kasinungalingan. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga biglaang business trips. Ang mga pag-iwas nito sa tuwing tinatanong niya kung may problema. Pagdating sa bayan, nagtanong-tanong siya hanggang sa matunton ang isang tahimik na subdibisyon na may mga bahay na simple ngunit maayos. Ang address na nakuha niya mula sa isang source online ay naroon. Naglakad siya sa kalye, ang puso ay kumakabog ng napakabilis. At doon, sa harap ng isang maliit na bahay na may hardin ng mga rosas, nakita niya ang sasakyan ni Alon. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalye. Naghintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Anong inaasahan niyang makita? Makalipas ang halos kalahating oras, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Alon at ang kanyang mukha. Iba, magaan, masaya. Ang Alon na nakita niya ay hindi ang Alon na pagod at desperado sa kapihan. Ito ang Alon na minahal niya, nakangiti, walang problema. Kasunod niyang lumabas ang isang babae, maganda at mukhang mabait. At kasunod nila, isang batang lalaki, isang batang mas matangkad at halatang mas matanda kay Sinag. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Nanonood siya mula sa malayo, na parang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang kontrabida sa sarili niyang buhay. Nakikita niya kung paano buhatin ni Alon ang bata at itaas sa hangin. Narinig niya ang malakas na halakhak ng bata. Isang tunog na dapat ay para lang kay Sinag. Nakita niya ang babae na ngumiti at ayusin ang buhok ni Alon. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang hindi siya kasama. Ang paninibugho at puot ay sumabog sa kanyang dibdib na parang bulkan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at tumawid sa kalye. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Natigilan ang tatlo nang makita siya.
Ang nangiti sa mukha ni Alon ay naglaho, napalitan ng purong sindak. Ang babae ay napahawak sa braso ng bata. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Hiraya, bulong ni Alon na parang nakakita ng multo. Ang boses nito ay nabasag at pilit niyang ibinaba ang batang karga-karga. Hindi pinansin ni Hiraya ang babae o ang bata. Ang kanyang mga mata na nagnininga sa galit at sakit ay nakatuon lamang kay Alon. Isang masayang pamilya, sabi niya. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Kamukha mo siya, Alon. Kamukhang kamukha mo ang anak mo. Hiraya, anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo sa ibang lugar. Pakiusap. Pakiusap ni Alon. Sinusubukang lumapit, ngunit umatras si Hiraya. Dito? Tumawa si Hiraya ng pagak. Dito natin pag-usapan. Sa harap ng... Sino ba siya? Ang kabit mo? Ang una mong pamilya? Bakit, Alon? Nahihiya ka ba? Nahihiya ka bang malaman nila na may isa ka pang pamilyang itinatago sa hasyenda? Ang babae, na hanggang ngayon ay tahimik lang, ay nagsalita na. Alon, sino siya? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang anak na nagsisimula ng matakot sa sigawan. Pinaglipat-lipat ni Alon ang tingin sa dalawang babae na para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang mukha ay namutla. Hiraya, Marisa, mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Sigaw ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mga luhang dulot ng matinding galit. Walang maayos dito, Alon. Gaano katagal na? Gaano mo na katagal akong ginagawang tanga? Ang mga business trip? Ang mga gabing hindi ka umuuwi? Dito ka pala nagpupunta, sa tunay mong pamilya. Sa wakas, sumuko si Alon. Wala na siyang lusot. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo. Hiraya, si Miguel. Anak ko siya. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Naging kami ni Marisa bago pa kita makilala. Isang pagkakamali ang nangyari. Pagkakamali? Inulit ni Hiraya ang salita na parang isang sumpa. Ang sakit na dulot ng pag-amin ay mas matindi pa kaysa sampal. Ang anak mo ay isang pagkakamali. Ang anak natin na si Sinag, ano siya sa'yo? Isang panakip butas? Isang paraan para makuha ang pera ko? Ang bawat tanong ay parang isang saksak. Ang bawat salita ay nagbubukas ng mas malalim na sugat. Tumingin siya sa batang si Miguel na ngayon ay umiiyak na sa takot. Nakita niya ang sarili niyang anak sa mukha nito. May kapatid si Sinag. Isang kapatid sa kasalanan at kasinungalingan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa isang mabilis na kilos na dala ng matinding sakit at pagtataksil, lumapit siya kay Alon at sinampal ito ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Natigilan si Alon. Hawak ang kanyang pisngi. Ang mukha ay puno ng gulat. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng lakas niya ay nawala sa sampal na yon. At ang natira na lang ay isang nakakapanghinang sakit. Tapos na tayo, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit pinal. Tumalikod siya. Handa nang iwan ang bangungot na yon. Handa nang kalimutan ng lahat. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, sumigaw si Alon. Isang sigaw na puno ng mas matinding desperasyon at takot. Hindi mo naiintindihan, Hiraya. May mas malaking problema kaysa dito. Isang bagay na sisira sa ating lahat. Ang sigaw ni Alon ay humabol kay Hiraya habang siya'y naglalakad palayo, ngunit hindi na siya lumingon. Isang bagay na sisira sa ating lahat. Ang mga salita ay parang hangin na dumaan lang sa kanyang tainga. Ano pa ba ang maaring mas masahol pa sa katotohanang natuklasan niya? Para sa kanya, sira na ang lahat. Sira na ang pamilya. Sira na ang kanyang puso.
Sa buong biyahe pabalik sa syudad, tulala lang siyang nakatingin sa labas ng bintana ng bus. Ang sakit ng pagtataksil ni Alon ay parang isang pisikal na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isa pang damdamin na nagsisimulang lumitaw. Isang malamig na takot. Ang takot na una niyang naramdaman sa hasyenda. Ang babala ni Alon, kahit pilit niyang binabaliwala, ay nag-iwan ng isang tanong sa kanyang isip. Kung may mas malaking problema pa, ano yon? Ang pag-iisip niya ay bumalik kay Corazon. Sa malamig nitong mga mata, sa pilit nitong mga ngiti, at sa tasa ng tsa na natapon. Nang makabalik siya sa motel, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Ngunit hindi siya makatulog. May kailangan siyang gawin. May isang tao na maaaring may alam. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang ginagamit niya bago pa siya ikasal kay Alon. Hinanap niya ang isang pangalan sa contact list, Manang Elsa. Si Manang Elsa ang pinakamatagal na kasambahay sa Hacienda de Villa. Subalit bigla itong pinaalis ni Corazon. 3 buwan na ang nakalipas dahil lamang sa nabasag nitong isang mamahaling florera. Naalala ni Hiraya ang sama ng loob sa mga mata ni Manang Elsa noong araw na umalis ito. Nanginginig ang kamay niya habang tinatawagan ng numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Manang Elsa? Panimula ni Hiraya. Ang boses niya ay mahina. Si Hiraya po ito. Katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang gulat na tugon. Ma'am Hiraya? Diyos ko, kayo po ba yan? Kailangan ko po kayong makausap, Manang. May mga katanungan lang po ako tungkol kay Senyora Corazon. Nag-aalangan si Manang Elsa sa simula. Ngunit nang marinig nito ang panginginig sa boses ni Hiraya, pumayag ito. Nagkasundo silang magkita kinabukasan sa isang maliit na simbahan sa bayan kung saan ito nakatira. Isang lugar na ligtas. Isang lugar para sa mga katotohanang ayaw nang magtago. Kinabukasan, matapos ihatid muli si Sinag sa daycare, nagtungo si Hiraya sa simbahan. Naroon na si Manang Elsa, nakaupo sa isa sa mga bangko sa likuran. Ang mga mata ay paligid-ligid, halatang kinakabahan. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay bumalot sa kanila habang nauupo si Hiraya sa tabi nito. Ma'am, ano po ba ang nangyari? Bakit po parang hindi matuloy ni Manang Elsa ang sasabihin? Umalis na po ako sa hacienda, Manang, diretsong sabi ni Hiraya. May mga bagay po akong kailangang malaman tungkol sa mga aksidenteng nangyari sa akin nung buntis ako. Biglang namutla si Manang Elsa. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maitago. Huwag na po ninyong balikan iyon, ma'am. Mapanganib. Mas mapanganib kung hindi ko alam ang katotohanan. Giit ni Hiraya, hinawakan ng kamay ng matanda. Manang, ang tsaa. Ang herbal na tsaa na laging pinapainom sa akin ni Senyora Corazon. Ano po ang mayroon doon? Tumingin si Manang Elsa sa paligid na para bang may nakikinig sa kanila. Yumuko ito at bumulong. Ang bawat salita ay mabigat sa takot. Ipinagbabawal po iyon, ma'am. Narinig ko po si Senyora na kausap ang isang matandang manghihilot mula sa bundok. Ang mga dahon na yon, alam ng mga matatanda dito. Iyon po ay pampalaglag. Ang salitang pampalaglag ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. Bigla siyang nanlamig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi ko po sinabi sa inyo noon dahil natatakot ako, ma'am. Patuloy ni Manang Elsa, nagsisimula ng maiyak. Pero nakikita ko po ang paraan ng paghahanda ni Senyora. Hindi po iyon basta pagtitimpla lang ng tsaa. Para pong isang ritual. Ang kanyang mga mata, walang emosyon, malamig, nakatutok lang sa tasa na para bang may isinusumpa. Sa isang iglap, bumalik kay Hiraya ang lahat. Ang mga biglaang pananakit ng tiyan na hindi maipaliwanag ng doktor. Ang mga pagkakataong pakiramdam niya ay nanghihina siya ng walang dahilan.
Ang takot niya sa bawat paghilab ng kanyang sinapupunan sa pag-aakalang baka mawala ang pinakamamahal niyang anak. Hindi pala yun aksidente. Iyon ay isang plano. Isang paulit-ulit na pagtatangka sa buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang halimaw ay hindi lang pala nagtatago sa dilim. Ang halimaw ay ang mismong nag-aalok sa kanya ng tsa tuwing umaga. Ang sindak sa kanyang puso ay dahan-dahang kinain ng isang umaapoy na galit. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya para sa pagtataksil ni Alon. Ito ay kasuklam-suklam. Ito ay hindi mapapatawad. Bakit manang? Tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay halos hindi na marinig dahil sa panginginig. Bakit niya gagawin iyon? Dahil ba sa pera? Umiling si Manang Elsa. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang huling sinabi nito ang nag-iwan ng mas malalim at mas nakakatakot na misteryo sa isipan ni Hiraya. Hindi ko po alam ang tungkol sa pera, ma'am. Ang alam ko lang, hindi kanya gusto para kay Senyorito Alon. Mula pa nung una, parang may alam siyang hindi natin alam. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng taxi pabalik sa probinsya ng Talaaplaya ay nagpapatibay sa determinasyon ni Hiraya. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay isang nagyayelong galit na humihingi ng hustisya. Ang babaeng tumakas sa dilim ng gabi ay hindi na umiiral. Ang babalik ngayon sa Hacienda de Villa ay isang ina na handang harapin ang halimaw na sumubok pumatay sa kanyang anak. Pinahinto niya ang taxi sa tapat ng malaking tarangkahan ng hacienda. Hindi na siya nagtago sa likod. Dito siya dumaan sa harap, sa liwanag ng araw. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan na nalalatagan ng graba, ang mansyon ay tila isang natutulog na higante sa kanyang harapan. Ngunit hindi na siya natatakot dito. Ang gintong kulungan ay isa na lang gusali. Ang kapangyarihan nito sa kanya ay naglaho na. Pagpasok niya sa malaking pinto na hindi na kumakatok, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakakabingi. Ang amoy ng floor wax at mga mamahaling bulaklak ay dumampi sa kanyang ilong. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang, ngunit ngayoy nagpapaalala lang ng pagkukunwari. At doon, sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang halimaw. Si Corazon de Villa ay prenteng nakaupo sa paborito nitong silyon, dahan-dahang humihigop mula sa isang porselana ng tasa ng tsa. Ang kanyang ayos ay perpekto, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang damit. Tumingala ito nang maramdaman ang presensya ni Hiraya at sa isang saglit, isang bahagyang gulat ang gumuhit sa mukha nito na agad ding napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Nagbalik ka, sabi ni Corazon. Ang boses ay kalmado na para bang inaasahan na niya ito. Naisip mo na bang gamitin ang utak mo at bumalik sa iyong asawa? Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tumigil siya sa gitna ng sala. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanyang biyenan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Bakit mo sinubukang patayin ang sarili kong anak? Ang tanong ay binitiwan ni Hiraya ng walang panginginig, walang luha. Isang simpleng tanong na kasing talim ng patalim. Hindi natinag si Corazon. Itinaas pa nito ang tasa at humigop muli ng tsa bago ito maingat na ibinaba sa platito. Ang tunog ng porselana ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot nito, ngunit ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Walang pagkagulat, walang pagtanggi, isang blangkong pagwawalang bahala. Ang herbal na tsaa, Corazon, pagpapatuloy ni Hiraya, ginamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Tinanggal na ang lahat ng bakas ng paggalang. Ang mga dahon na galing sa bundok, ang pampalaglag na paulit-ulit mong ipinainom sa akin.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Isang ngamang ngiting mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Matalino kang bata, ngunit kung minsan, ang sobrang talino ay nakamamatay. Ang pag-amin na yon, kahit hindi direkta, ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Totoo nga, lahat ng hinala niya, lahat ng takot niya. Bakit? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa pigil na galit. Anong kasalanan sa'yo ng isang sanggol na wala pang muwang? Apo mo siya. Dugot laman ng anak mo. Tumayo si Corazon. Naglakad ito palapit sa bintana. Tumanaw sa malawak na hardin. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang pamilyang ito mula sa isang kasalanan. Sabi nito. Ang boses ay puno ng isang baluktot na paniniwala. Ang pagdating mo dito ay isang sumpa, Hiraya. Dinala mo ang dumi sa malinis na pangalan ng mga Divilla. Dumi? Kasalanan? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Nagmahal lang ako ng anak mo at nagbunga ang pagmamahal na yon. Anong kasalanan doon? Humarap si Corazon sa kanya at sa mga mata nito ay may isang damdaming hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Isang matinding pagkasuklam. Ang kasalanan ay hindi nagsimula sa'yo, pero sa'yo ito lalabas. Sa'yo ito puputok. Ikaw ang ebidensya. Nalilito si Hiraya sa mga sinasabi nito. Pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan, isang bagay na mas madilim at hindi niya maintindihan. Tumalikod siya. Wala na siyang makukuhang matinong sagot mula sa isang baliw. Sapat na ang narinig niya. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, nagsalita muli si Corazon mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng lason na kayang sirain ang buong mundo ni Hiraya. Kung gusto mo talaga ng sagot, huwag ako ang tanungin mo. Huminto si Hiraya sa paglakad. Tanungin mo ang iyong ina kung sino talaga ang ama mo. Tanungin mo ang iyong ina kung sino talaga ang ama mo. Ang mga salita ni Corazon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Hiraya habang nasa loob siya ng taxi palayo sa hacienda. Parang isang makamandag na ahas na pumulupot sa kanyang utak, hindi siya nito tinitigilan. Sa una, pilit niya itong isinasantabi bilang isa na namang masamang biro, isang paraan para lalo siyang guluhin at saktan. Patay na ang kanyang ina. Paano niya ito matatanong? At ang kanyang ama? Namatay ito sa isang aksidente sa konstruksyon. Noong bata pa siya, kilala niya ang kanyang ama. May mga litrato sila, may mga alaala siya, kahit kaunti. Ngunit habang lumalayo siya, ang mga salita ay hindi nawawala. Bagkus, lalo pa itong lumalakas. Parang may alam siyang hindi natin alam, ang babala ni Manang Elsa. Ikaw ang ebidensya, ang paratang ni Corazon. Sa halip na bumalik sa motel, isang biglaang desisyon ang kanyang ginawa. Itinuro niya sa driver ang address ng bahay na kanyang kinalakihan, ang bahay na iniwan niya ng magpakasal na nanatiling sarado at hindi nagagalaw mula nang pumanaw ang kanyang ina. Kung may mga sagot, naroroon ang mga iyon nakatago sa mga pader na naging saksi sa kanyang buong buhay. Pagdating niya, ang pamilyar na bahay ay tila malungkot at banyaga. Puno ng alikabok ang mga bintana at nagsisimula nang gumapang ang mga ligaw na halaman sa bakuran. Pumasok siya gamit ang sarili niyang susi. Ang hangin sa loob ay amoy luma. Amoy ng mga alaalang naiwan. Dahan-dahan niyang nilibot ang sala. Naroon pa rin ang mga muebles na kinalakihan niya, nababalot na ng puting kumot. Ang mga litrato sa dingding, siya at ang kanyang ina na nakangiti, at ang isang malaking litrato ng lalaking kinilala niyang ama ay tila nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang litrato ng kanyang ama nang may pagdududa. May hawig ba sila? O pinilit niya lang makita ang pagkakahawig sa buong buhay niya? Umakyat siya sa ikalawang palapag, sa silid ng kanyang ina. Ang lahat ay nasa ayos pa rin,
na para bang saglit lang itong umalis. Umupo siya sa gilid ng kama, saan magtatago ng lihim ang kanyang ina. Ang kanyang ina na simple lang, mapagmahal, at para sa kanya, isang santa. Isang lugar ang pumasok sa kanyang isip, ang lumang baul na gawa sa kahoy na nara sa paanan ng kama. Pamana pa raw iyon ng kanyang lola. Doon itinatago ng kanyang ina ang mga mahahalagang bagay, ang kanyang birth certificate, mga lumang papeles, at mga sentimental na gamit. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ay ang mga dokumentong pamilyar sa kanya. Ngunit sa ilalim ng mga yon, sa isang sulok, ay may isang maliit na kahon na yari sa kahoy nakatago sa ilalim ng mga lumang damit. Hindi pa niya ito nakikita kailanman. Walang susi. Sa tindi ng kanyang pagnanais na malaman ang laman, kumuha siya ng letter opener at pilit itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang salansan ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang laso. Ang sulat kamay sa sobre ay sulat ng kanyang ina. Ngunit ang mga liham ay hindi para sa kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang unang liham. Ang petsa ay halos 2 taon bago siya ipinanganak. Pinakamamahal ko, panimula ng liham. Ang mga salita ay puno ng pagmamahal at pananabik. Sa simula, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. Mayroon palang lihim na pag-ibig ang kanyang ina. Isang kwentong hindi niya alam. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga liham ay naglalarawan ng mga ninakaw na sandali. Mga tagong pagkikita sa isang maliit na kubo malapit sa dalampasigan. Ang lalaki ay inilarawan bilang makapangyarihan, mayaman, at may asawa na. Ang ngiti ni Hiraya ay unti-unting naglaho. Sa ikatlong liham, isang detalye ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ko makakalimutan ang amoy ng iyong tabako habang nakaupo tayo sa beranda ng hasyenda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hasyenda. Ang salita ay tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Hindi maaari. Maraming hasyenda sa probinsya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang puso niya ay kumakarera na. Bawat liham ay nagbibigay ng karagdagang detalye na parang mga pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Ang paboritong brand ng sigar ng lalaki, ang paraan ng pagtawa nito, ang pagkahilig nito sa pangangabayo. Lahat ng yon ay tumuturo sa isang tao. Isang taong kilalang kilala niya. Sa wakas, sa ikalimang liham, isinulat ng kanyang ina ang pangalan. At kahit anong mangyari, habang buhay kang mananahan, sa puso ko, aking Arturo. Arturo, nabitiwan ni Hiraya ang mga liham. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Arturo de Villa, ang kanyang biyenang lalaki, ang ama ni Alon. Hindi. Pilit na isinisigaw ng kanyang isipan. Nagkakamali lang ako. Isang masamang panaginip. Nanginginig, halos gumagapang. Pinulot niya ang mga liham na nagkalat sa sahig. Hinanap niya ang pinakahuling liham, ang isa na nasa pinakailalim. Ang sobre nito ay nanininilaw na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga salita sa loob ay maikli lamang, ngunit ang bawat isa ay isang patalim na bumaon sa kanyang puso at winasak ang lahat ng kanyang pagkatao. Bunga ng pagmamahalan natin si Hiraya, aking Arturo, ngunit habang buhay siyang magiging isang lihim. Ang mga liham ay nahulog mula sa nanginginig na mga kamay ni Hiraya, kumalat sa maalikabok na sahig na parang mga tuyong dahon. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang buong silid ay umikot. Sumuka siya sa sahig, isang marahas na pag-ubo na walang laman, kundi asido at pait. Ang kanyang katawan ay sinusubukang ilabas ang lason na hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Arturo, ang aking ama. Alon, ang aking asawa. Alon, ang aking kapatid. Ang mga salita ay paulit-ulit na parang isang sirang dasal
sa kanyang utak, isang malagim na katotohanang sumisira sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, dugo sa dugo. Ang pagmamahal na inakala niyang sagrado ay isa palang kasuklam-suklam na kasalanan. Ang mga halik, ang mga yakap, ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay nabahiran na ngayon ng isang nakapandidiring dumi. Gumapang siya palayo sa mga liham na para bang ang mga papel na yon ay may apoy na kayang sunugin ang kanyang balat. Sumandal siya sa pader, yakap-yakap ang sarili, nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Hindi, isang sumpa, isang bangungot. Kailangan niyang magising, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang totoo ang lahat. Ito ang paliwanag sa lahat ng bagay. Ang pagkasuklam sa mga mata ni Corazon, ang pagtatangka nitong patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan, hindi dahil sa pera, kundi para itago ang isang mas malaking kasalanan. Ang desperadong sigaw ni Alon na may mas malaking problema. Ito na yon. Sila ang problema. Ang kanilang pag-iibigan ang problema. Biglang pumasok sa kanyang isip si Sinag, ang kanyang anak, ang kanyang munting Sinag. Dahan-dahan na may natitirang lakas, tumayo siya at lumabas ng silid ng kanyang ina. Naglakad siya na parang isang zombie patungo sa sarili niyang lumang kwarto. Doon, sa kama kung saan siya natutulog bilang isang dalaga na puno ng pangarap, ay ang duyan na dinala niya mula sa motel. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ang munting mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa kasalanang bumabalot sa kanyang pagkatao. Si Sinag, ang bunga ng isang pag-ibig na ipinagbabawal. Umupo si Hiraya sa sahig sa tabi ng duyan at doon, sa katahimikan, humagulgol siya. Hindi ito ang iyak ng galit o pagtataksil. Ito ay iyak ng isang kaluluwang ganap na nawasak. Iniiyakan niya ang inosenteng sanggol na nabuhay mula sa isang kasinungalingan. Iniiyakan niya ang sarili. Ang babaeng minsan ay naniwala sa isang fairy tale na isa pala talagang horror story. Gaano katagal siyang umiyak, hindi niya alam. Ngunit nang maubos na ang kanyang mga luha, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang matinding sakit ay naglaho, at ang natira ay isang nakakakilabot na kawalan ng pakiramdam. Isang malamig at matigas na bato ang pumalit sa kanyang pusong durog. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Wala ng emosyon, wala ng takot. Ang kailangan na lang niya ngayon ay kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula sa kanilang mga bibig. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay hindi na nanginginig. Nag-dial siya. Nang sagutin ito sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Alon. Hiraya? Diyos ko, Hiraya, nasaan ka? Nag-aalala ako. Tumahimik ka. Putol niya. Ang boses ay walang buhay. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Oo, kahit saan. Sabihin mo lang. Sa lumang bodega ng pamilya ninyo malapit sa Pantalan, utos niya. At may isa pa. Ano yon? Kahit ano, Hiraya. Dalhin mo ang tatay mo. Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang puno ng pag-amin. Pagkatapos ng ilang segundo, isang basag na boses ang sumagot. Sige. Pinatay niya ang tawag. Kumuha siya ng isang paper bag, bumalik sa silid ng kanyang ina, at pinulot isa-isa ang mga liham mula sa sahig. Ang bawat piraso ng papel ay parang isang piraso ng basag na salamin na sumusugat sa kanyang mga daliri. Isang oras ang lumipas. Dala-dala ang paper bag na naglalaman ng katibayan ng kanyang pagkawasak. Nagmaneho si Hiraya patungo sa bodega. Ito ay isang malaki at kinakalawang na gusali sa dulo ng isang abandonadong kalsada. Ang lugar kung saan itinatago ng mga Devilla ang mga bagay na ayaw na nilang makita. Pagbaba niya ng sasakyan, naroon na sila.
naghihintay sa labas ng malaking pinto ng bodega. Si Arturo de Villa ay mukhang tumanda ng 10 taon, ang mga balikat ay nakakrus, ang mukha ay lukot sa pag-aalala. Sa tabi niya, si Alon ay hindi mapakali. Ang mga mata ay puno ng takot, na parang isang hayop na nakulong sa isang sulok. Huminto si Hiraya sa kanilang harapan. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay umiihip. Dinadala ang amoy ng asin at pagkabulok. Itinaas niya ang paper bag, hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang sila, ang dalawang lalaking sumira sa kanyang buhay, naghihintay. Ang hangin sa paligid ng bodega ay tila huminto sa pag-ihip. Ang katahimikan ay masakit sa tainga. Nababasag lamang ng malayong alon na humahampas sa dalampasigan. Hawak pa rin ni Hiraya ang paper bag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa dalawang lalaki. Ang kanyang hukom at berdugo sa isang kilos na biglaan at walang babala. Ibinuhos niya ang laman ng paper bag sa paanan ni Arturo de Villa. Ang mga luma at naninilaw na liham ay kumalat sa lupa. Dinala ng bahagyang ihip ng hangin. Ang mga salita ng pag-ibig at pagtataksil ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng maputlang liwanag ng hapon. Tumingin si Arturo sa mga liham at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ng isang makapangyarihang patriarch ay gumuho at ang natira ay isang matandang lalaking biglang kinapos sa hininga. Dahan-dahan na parang may pasan-pasan na bigat ng buong mundo, lumuhod siya sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa graba. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Sinubukan niyang abutin ang isang liham, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. "Patawarin mo ang iyong ama?" Ang pag-amin, simple, direkta, at nakamamatay. Hindi pinansin ni Hiraya ang matandang nakaluhod. Ang kanyang buong atensyon ay lumipat na ngayon sa lalaking nakatayo sa tabi nito. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang anak. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon, walang luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na kayang tumusok hanggang sa kaluluwa. Alam mo, isang tanong, 2 salita. Ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong karagatan. Hindi ito isang tanong na humihingi ng impormasyon. Ito ay isang tanong na naghihintay ng huling hatol. Hindi makatingin si Alon sa kanya. Ibinaling nito ang mukha sa dagat, sa kahit saang direksyon maliban sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Hiraya, pakinggan mo muna ako. Alam mo?" Inulit ni Hiraya. Ang boses ay mas malamig pa, mas matatag. Walang puwang para sa mga palusot. Sa wakas, sumuko si Alon. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Hiraya ang lahat. Ang takot, ang pagsisisi, ang pagiging duwag. "Oo," bulong nito, ang salita ay parang isang sumpa na lumabas sa kanyang bibig. "Oo, alam ko." Isang bahagi pa sa puso ni Hiraya. Isang bahaging hindi niya alam na buo pa pala. Ang tuluyang nadurog. Ngunit hindi pa tapos. Kailangan niyang malaman ang lahat. "Kailan pa?" Napapikit si Alon na parang sinasangga ang sakit ng susunod niyang sasabihin. Narinig ko ang pag-aaway nila mama at papa. Ilang buwan bago isilang si Sinag. Hindi ko sinasadya, pero narinig ko ang lahat. Ang katotohanan yon, iyon ang pumatay sa lahat. Hindi lang niya alam. Alam niya habang magkasama pa sila sa iisang kama. Alam niya habang hinihimas niya ang kanyang sinapupunan. Alam niya habang pinipili nila ang pangalan para sa kanilang anak. Alam niya at wala siyang ginawa. Ipinagpatuloy niya ang kasinungalingan. Hinayaan niyang isilang ang bunga ng kanilang kasalanan sa isang mundong binuo sa panloloko.
Iyon na ang sandali ng all is lost. Wala na siyang maramdaman, walang galit, walang sakit. Isang malawak at malamig na kawalan. Ang lahat ng kanyang alaala, ang lahat ng kanyang pagmamahal, ay nabura na parang isang sulat sa buhangin na tinangay ng alon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na niya asawa. Isa na lang itong estranghero, isang halimaw na may pamilyar na mukha. Hindi na siya nagsalita, wala nang kailangang sabihin. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa kanila ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay. Hiraya, saan ka pupunta? Hiraya, parang awa mo na. Narinig niyang sigaw ni Alon, puno ng pagkasindak. Ngunit hindi na siya lumingon. Huminto siya sa tapat ng kanyang sasakyan. Ang likod ay nakaharap pa rin sa kanila. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay walang buhay, walang emosyon, na parang isang bulong mula sa isang puntod. Patay na kayong lahat para sa akin. Dinagmaneho si Hiraya pabalik sa Hacienda de Villa, ngunit hindi na bilang isang biktima na tumatakas o isang asawang naghahanap ng sagot. Nagbalik siya bilang isang tagahatol. Ang kanyang puso ay isang disyerto, tuyo, malawak at walang buhay. Ang bawat emosyon ay natuyo na. Ang natira na lang ay ang huling misyon na kailangan niyang tapusin bago niya tuluyang iwan ang impyernong ito. Pumasok siya sa malaking pinto nang walang katok. Ang mga yabag niya ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sala. Ang lahat ng mamahaling palamuti, ang mga malalaking painting, ang mga antigong kasangkapan, lahat ng ito ay nagmistulang mga props sa isang entablado ng kasinungalingan. Naroon si Corazon, nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit halatang hindi nakikita ang hardin. Tila hinihintay na niya ang pagbabalik ni Hiraya. Nang lumingon ito, wala na ang dating tapang at pagmamataas sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang kanyang biyenan na mukhang pagod, talunan at matanda. Alam mo na, sabi ni Corazon, hindi ito tanong, isa itong pag-amin. Tumango si Hiraya, hindi na niya kailangan pang magsalita. Lumapit siya, huminto ilang hakbang ang layo, at hinayaan ang katahimikan na magsalita para sa kanila. Alam mo, ulit ni Hiraya, ang boses ay kalmado na parang tubig sa isang lawa na walang hangin. Alam mo lahat, mula pa sa simula, bago pa kami ikasal ni Alon, alam mo na kung sino ako. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala kay Corazon. Tumingin ito kay Hiraya at sa mga mata nito ay may isang pait na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Oo, sagot nito. Nalaman ko mula sa isang pribadong investigador bago pa man ang proposal ni Alon. Akala ko, noong una, ay isa ka lang oportunista. Ngunit ang nalaman ko ay higit pa sa aking inaasahan. Isa kang multo mula sa nakaraan ni Arturo. Sa wakas, ang huling piraso ng palaisipan. Kaya pala, bulong ni Hiraya. Kaya pala ganoon na lang ang pagkasuklam mo sa akin. Kaya pala sinubukan mong patayin ang apo mo sa sarili kong sinapupunan. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Corazon. Ang boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng desperasyon. Ang batang iyan, hindi siya basta apo. Isa siyang pagkakamali. Isang kasalanan na magkakaroon ng mukha at pangalan. Sa sandaling isinilang siya, ang dangal ng pamilyang De Villa na iningatan ng maraming henerasyon ay magiging abo. Humarap ito ng buo kay Hiraya. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sinubukan kong pigilan ang lahat ng ito. Noong una, sinubukan kong paghiwalayin kayo ni Alon. Nang hindi iyon gumana at nabuntis ka, ginawa ko ang sa tingin ko'y nararapat para iligtas ang pamilyang ito mula sa kahihiyan, mula sa isang iskandalong sisira sa aming lahat. Tinitigan lang siya ni Hiraya. Sa mga sandaling iyon, wala na siyang naramdamang galit. Ang nakikita niya ay isang babaeng nakakulong sa sarili,
nitong mga patakaran. Isang babaeng mas pinahalagahan ang isang pangalan kaysa sa buhay ng tao. Ang nakikita niya ay hindi isang halimaw, kundi isang babaeng kahabag-habag. Iniligtas? Tanong ni Hiraya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinira mo ang lahat, Corazon. Sinira mo ang anak mo. Sinira mo ang asawa mo. Sinira mo ako. At higit sa lahat, sinira mo ang sarili mo. Umiling si Corazon na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Sinubukan kong iligtas ang pamilyang ito, kahit sa maling paraan. Hindi, mariing sabi ni Hiraya. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang sobrang may lamang mga dokumento. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Ang mga salitang petition for annulment ay malinaw na nakasulat sa ibabaw. Hindi pamilya ang sinasalba mo, kundi pangalan. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat at katapusan. At tapos na akong maging bahagi niyan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Corazon na nakatayo, nakatingin sa mga papel na sumisimbolo sa tuluyang pagguho ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang mga araw na sumunod ay hindi naging madali, ngunit para kay Hiraya, ang bawat isa ay isang hakbang palayo sa impyerno. Wala ng mga luha, wala ng pagkabigla. Ang natira na lang ay isang tahimik at matatag na determinasyon na burahin ang bawat bakas ng pamilyang De Villa sa kanyang buhay. Ang unang hakbang ay ang pinakapormal sa lahat. Sa opisina ng kanyang abogado, isang maliit at siksik na silid na amoy lumang papel, hinarap niya ang mga dokumento ng annulment. Kalmado niyang binasa ang bawat linya, ang bawat salitang legal na naghihiwalay sa kanya mula kay Alon. Sigurado po ba kayo, Ma'am Hiraya? Tanong ng kanyang abogado. Isang matandang lalaking may mabait na mga mata. Nakalagay po dito na tinatanggihan ninyo ang lahat ng karapatan sa anumang ari-arian o suportang pinansyal mula sa pamilya De Villa. Malaki po ang mawawala sa inyo. Tumingin si Hiraya sa abogado. Attorney, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang kalayaan ko po ay hindi nabibili ng pera. Hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa kanila. Ang gusto ko lang ay ang pangalan ko pabalik at ang kapayapaan ng aking anak. Kinuha niya ang pluma. Sa isang pirma na hindi nanginginig, tinapos niya ang kanyang kasal. Tinapos niya ang pagiging isang De Villa. Sa pag-angat niya ng pluma mula sa papel, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Paglabas niya ng conference room, sinalubong siya ng kanyang abogado. Ma'am Hiraya, si Mr. De Villa po. Si Alon. Nasa labas po ng gusali. Nakiusap po kung pwede raw po kayong makausap kahit isang minuto lang. Huminto si Hiraya. Sa isang saglit, isang anino ng nakaraan ang sumubok bumalik. Ngunit mabilis niya itong itinaboy. Ang Alon na minahal niya ay matagal nang patay. Ang lalaking nasa labas ay isang estranghero na lang. Pakisabi po sa kanya, attorney, sabi ni Hiraya, hindi man lang tumitingin sa direksyon ng pinto. Tapos na po ang lahat ng dapat naming pag-usapan. Umalis siya gamit ang pinto sa likuran ng gusali. Hindi na nilingon pa ang lalaking minsan ay kanyang buong mundo. Ang sumunod na hakbang ay ang pagputol sa kanyang koneksyon sa nakaraan. Bumalik siya sa bahay ng kanyang ina, hindi para manirahan, kundi para ibenta ito. Sa tulong ng isang ahente, mabilis itong naibenta. Habang nilalakad niya ang mga pasilyo ng bahay sa huling pagkakataon, wala na ang sakit na naramdaman niya noong una. Ang mga pader na ito ay naging saksi sa mga lihim at kasinungalingan. Ngayon, sa pag-alis niya, iniiwan na rin niya ang mga multo ng nakaraan. Ibinigay niya ang mga susi sa bagong may-ari, isang masayang mag-asawa na may maliliit na anak, at naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan
Ang perang nakuha niya mula sa bahay ay ang kanyang magiging panimula. Ginamit niya ang isang bahagi nito para bumili ng isang maliit, segunda manong kotse. Ang natira ay ang kanyang magiging puhunan para sa isang bagong buhay sa isang lugar na malayo sa probinsya ng Talaaplaya. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Inilagay niya ang lahat ng kanyang gamit na kakaunti na lamang sa likod ng kotse. Maingat niyang inilagay si Sinag sa car seat nito sa likuran. Ang kanyang anak ang tanging mahalagang bagay na dinala niya mula sa kanyang dating buhay. Bago niya paandarin ang makina, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa paligid. Ang bayang ito, ang kanyang naging mundo. Dito siya nangangarap, dito siya umibig, at dito rin siya nawasak. Pinaandar niya ang kotse at dahan-dahang umalis. Habang papalabas siya ng bayan, tiningnan niya ang rearview mirror sa huling pagkakataon. Nakita niya ang arko na may nakasulat na paalam sa probinsya ng Talaaplaya. Tinitigan niya ito hanggang sa lumiit at tuluyang maglaho. Pagkatapos, ibinaling na niya ang kanyang tingin sa unahan. Sa mahabang kalsadang nasa kanyang harapan, isang daan na walang kasiguraduhan, walang malinaw na destinasyon. Ngunit sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang daan na yon ay tunay na sa kanya. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng talikuran ni Hiraya, ang anino ng pamilyang De Villa. Ang hangin na dumadampi ngayon sa kanyang mukha ay hindi na amoy kasinungalingan, kundi amoy alat ng dagat at amoy ng bagong timplang kape. Mula sa bintana ng kanyang munting kapihan, tanaw niya ang malinaw na asul na tubig at ang mga batang naghahabulan sa dalampasigan. Ang kapihan ay tinawag niyang payapa. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang salitang iyon ay hindi lang isang pangarap, kundi isang katotohanan. Mama! Mama, look! Napangiti si Hiraya nang makita ang kanyang anak na si Sinag, na ngayon ay isa ng bibo at malusog na 2-year-old. Itinuturo nito ang isang alimango na naglalakad sa buhangin. Ang tawa ni Sinag ay ang pinakamagandang musika sa mundo para kay Hiraya. Ito ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa, ang kanyang sinag sa gitna ng dilim. Ang kanyang araw-araw na buhay ay simple. Sa umaga, bubuksan niya ang kapihan. Magtitimpla siya ng kape para sa mga lokal na mangingisda at sa iilang turista na napapadpad sa kanilang tahimik na bayan. Sa hapon, kapag mahina na ang negosyo, isasara niya ang tindahan at sila ni Sinag ay maglalaro sa dalampasigan hanggang sa paglubog ng araw. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kwarto lang sa likod ng kapihan. Maliit. Simple. Ngunit puno ng pagmamahal na totoo. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga mesa, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Opisyal ito. May selyo mula sa isang malaking law firm sa Maynila. Kinabahan siya ng bahagya, isang multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi na ito ang dating kaba na may kasamang takot. Isa na lang itong alingaw-ngaw. Binuksan niya ito. Ito ay isang formal na abiso. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang De Villa, kabilang na ang hacienda, ay tuluyan ng isinara at kinumpiska ng bangko dahil sa pagkalugi. Ang kaso ng malawakang estafa laban kay Arturo De Villa ay isinampa na. Binasa ni Hiraya ang mga salita. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng kahit ano. Galit, awa, o kahit kasiyahan sa pagbagsak nila. Ngunit wala. Para lang siyang nagbabasa ng isang balita tungkol sa mga taong hindi niya kilala. Itinupi niya ang sulat, inilagay sa ilalim ng counter, at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng mesa. Ang buhay nila ay hindi na bahagi ng buhay niya. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na niya tagumpay. Ang kanilang kapalaran ay kanila na lang. Nang hapon na yon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel at lila ang kalangitan, nakaupo si Hiraya sa buhanginan, yakap-yakap si Sinag. Pinapanood nila ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat. Bye-bye, son. Masayang sabi ni Sinag, kumakaway sa araw.
Ngumiti si Hiraya at hinagka ng buhok ng anak. See you tomorrow, son, bulong niya. Sa mga sandaling iyon, sa yakap ng kanyang anak, sa dampi ng hangin, at sa kagandahan ng papalubog na araw, naramdaman niya ito. Ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang kapayapaan na dulot ng isang perpektong buhay o isang fairy tale na pag-ibig. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap sa isang masakit na katotohanan, sa pagpapatawad sa sarili, at sa pagbuo muli ng buhay mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ito ang Hiraya, ang matamis na bunga ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ma'am Hira? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ito si Mang Ben, isang mangingisda at isa sa kanyang mga regular na customer. Isang mabait na biyudo na nasa edad 40. Napansin ko lang po, medyo natatanggal na po yung isang yero ng bubong ng kapihan ninyo. Kung gusto niyo po, bukas ng umaga, bago ako pumalaot, akyatin ko po at pukpukin. Tumingin si Hiraya kay Mang Ben. Nakita niya ang sinseridad at respeto sa mga mata nito. Walang mali siya. Isang simpleng alok ng tulong. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Hindi ito pilit, hindi ito malungkot. Isang tunay at payapang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting nagsasabing, handa na siyang muling magtiwala, hindi sa isang fairy tale, kundi sa simpleng kabutihan ng isang tao. Salamat po, Mang Ben, sabi niya. Malaking tulong po yan. Hindi yon isang pangako, ngunit hindi rin yon pagsasara ng pinto. Ito ay isang simula, isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang kwentong nagpatunay na kung minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamatinding unos para matagpuan ang pinakapayapang dalampasigan. Sabi nga nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngunit ang kwento ni Hiraya ay nagturo sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi lang sa pagtuklas ng katotohanan, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na bitawan ang masakit na nakaraan at piliing buuin muli ang sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mga minamahal naming taga-subaybay, naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Hiraya. Kayo, ano ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwentong puno ng kilig? O mas bumabagyo pa sa dramang ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.